umaga po, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa pananampalataya. Ako po ay naniniwala, why don't we start this year of strengthening our faith? Naniniwala po ako na ito po ang isang bagay na dapat po natin palakasin sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Minsan po nare-neglect natin ito. Nakakalimutan natin ito. Dahil ang alam natin, born again ako anak na ako ng Diyos Parang hindi ko na siya masyadong kailangan. But the answer is, no. Hindi po. Kailangan niyo po ito. Kung ano man po ang ating mga hinihiling, kung ano man po ang ating mga gusto, kung ano man po ang mga kailangan natin sa Panginoon, ano yan? Healing? Kalakasan? Ano pa? Name it. Sige, anong matutuwa kayo ito? Pagpapala? Sinong hindi pwedeng hihingi ng pagpapala dito? Pag-pray ko, Lord, bigyan niyo ko sila ng pagpapala. O pagpapala. Tama po ba ako? Are you listening? Pahiram po ng inyong mga tainga. Amen? Huwag po kayo magpa-ispargo sa inyong mga kalapit. Focus on me. Lend me your ear. Lend me your heart. What we need from God, healing, kalakasan, kagalingan, kasagutan sa ating mga panalangin, pagpapala, at kung ano-ano pa. Yan po ay napakabilis mangyari sa inyo or sa atin kung meron po tayong pananampalataya. Sabi po sa verse 1, now faith, balikan mo sa, is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Pag sinabi ko po itong may, pananampalataya po ba ito? Pananampalataya pa po ba niya ito? Kung may nakikita na kayong mic na hawak ko. Hindi. Pananampalataya is conviction of things not seen. Kaya tanggalin niyo na po yung mga motto ninyo. Sino may motto dito? To see is to believe. Wrong. To believe is to see. Hindi po to see is to believe. Ano sabi ng Lord? Manampalataya ka lang. Di ba ano ba ang makita mo muna bago ka manampalataya? Hindi. Manampalataya ka muna bago ka makakakita. Amen. Faith is acting on God's Word. Mga kapatid, I love you with the love of the Lord. Ito po yung nakakaligtaan ng mga anak ng Diyos minsan. Dahil born again ako, dahil malakas ako kay Lord, di ba? Malakas ako kay Lord Hindi po natin napapansin na ang pananampalataya natin sa Diyos ay humihina na. Now, how can I build a strong faith in the Lord? Paano nga po ba? Saman. Sino po dito mga estudyante? Kahit naman po sa mga ordinaryo namin at tatay. Kailangan niyo po ito. In everything you do, merong formula. Tama? May formula ang pagiging nanay. May formula ang pagiging tatay. May formula ang pagiging anak. Uy, mga anak. Amen? Lahat ng bagay sa mundo may formula. Pero tanongin ko po kayo,
May formula po ba ang faith? Meron po ba? Is there such thing as formula? Para masagot ko, sa algebra, tama, meron formula. Tama po. Tama? Kasi ako po, estudyante ako eh. Until now, I am a student. Kapag saman, sino po dito ang engineering? Eto, meron. Di ba? In any problem, there is a formula para ma-solve mo. Pero sa Lord po ba, may formula? Sa tingin niyo po. Sa tingin niyo po, may formula po ba sa Lord? Wala! Walang formula! You know why? Because our formula itself is the Word of God. Lahat tayo, ang sandigan ay ang salita ng Diyos. Tama po ba ako? Our foundation, our formula depends on the Word of God. Pag nanghihina ka, saan ka napunta? Sa merkado? Pag nagugutom ka, sa SM? Pag nanghihina ka, saan ka napunta? Saan ka lumalapit? Pag may sakit ka, saan ka lumalapit? Tama? Saan? Iisa ang pinabagsakan natin. Salita ng Diyos. Kaya lang, nagiging mahina tayo dahil ang ating pundasyon ay ang pananampalataya ay nanghihina na din. Amen? Now, how can I build a strong faith? Paano nga po ba? Yes. Simulan uli natin ang 2026 na palakasin ang ating pananampalataya. Marami ka ng pag-ibig. Tama? Sino dito marami ng pag-ibig? Sino dito marami pag-ibig? Wala pa rin talaga mga anak talaga ng Diyos kayo. Ang hiro talagang pataas. Okay, ano ba naman kung marami na kayong pag-ibig? Napakadami. Sino dito madaming pag-ibig? But this time, focus naman tayo sa pananampalataya. Sabi sa Bible, these three will remain. Ang tatlo dito ang mananatili. Faith, love, and hope. Bagamat ang pinaka-greatest ay love, pero huwag naman natin bigyan ng, huwag natin i-neglect, o huwag naman natin pansinin ang pananampalataya. How can I build a strong? Sige po. Ito po ang pag-aaralan natin. Ready na po ba kayo? Handa na po kayo? Kasi po, ang resolution ko po ngayong 2026, hindi po ako matutulog kapag may nagsasalita, kapag nakikinig na salita ng Diyos. Sabihin niyo po sa kalapit niyo, hindi ako matutulog panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? My New Year's resolution. Amen? Baka po kayo mapagaya kay Ezekiel. Nakikinig nga ng salita ng Diyos. Pero nahulog. Bakit nahulog? Kasi, kaya pa, kasi, tulog. O baka naman may nakapigit naman, tinurit mo. Ngayon, nananalangin ako. Lusot. Alam mo ang mga anak ng Diyos, magagaling din sa mga kalusot. Tama po ba ako? Magaling. Kung si Satanas ay magaling, magaling din ang mga anak ng Diyos. Super galing. At dahil sa super galing, ang Diyos makaisip ng dahilan. Mamaya ito may nakapigit ka, tapos pag-inuit mo, sabi niya, uy, salita ng Diyos. May nga, nananalangin ako. Pag nga naman nananalangin ay,
sulat. O, di ba po? Reason. Chap lang po yun. Padala sa sulat. Amen? Okay. Paano nga po ba? How can I build a strong faith in the Lord? Kung babasahin niyo po ang buong chapter ng Hebrews 11, sino pong nabasa na ang buong chapter ng Hebrews 11? Sige, sino po dito nakapagbasa na? Wala pa po? Sige po, basahin niyo po yan. Wala ka po makikita dyan na salita, kundi now faith, by faith, by faith, and by faith, and by faith. Sino-sino po ba yung mga tinutukoy dito? So, bago po tayo tumok sa number 1, Hebrews chapter 11 is by faith. Kaya sabi ko, buti na lang nasulat ni Pablo. Siguro si Pablo, ang lakas ng pananampalataya kay Lord. Ano po? Ano, ang lakas eh. Pagkita isa-isa niya, nung binasa ko po ito kagabi, nakatulugan ko na. Nakatulugan ko. Kung babasahin niyo po, na-mention po dyan, halos lahat ng mighty men of God, from Old Testament hanggang New Testament, binanggit niya. Sino ba to? Ano bang nagawa ng pananampalataya sa buhay nito? Halimbawa, si Moses. Makakatawid po ba siya sa ilog ng Dead Sea? Dead Sea ba? Red Sea? Red Sea. Sa palagay ninyo, bakit nahati? Anong bunga nun? Because of pananampalataya ni Moses. Tama? Hindi naman yung basta makahati. Tama po ba? Application. Sino ba? Si David. Si David. Paano niya talo si Goliath? Paano? May hawak ba siyang sword? May hawak ba siyang kalasag? Anong hawak lang niya? Pananampalataya sa Diyos. I come in the mighty name of God. Yun lang. At anong kinambato? Alam niyo po yung sling? Ordinary yung pana? Ay, tirador. Tirador ano po? Pana. Tama po ba? Slingshot. Imagine mo, hindi ko po alam kung gaano kalaki yung batong tumama sa ulo ni Goliath. At natumba siya. Hindi naman po pinakita sa Bible na ganito kalaki. Yes. Nabasa niyo po ba? Gaano po kalaki yung batong inilagay ni David sa slingshot? Parang gano'n lang ata. Ay, ang litig ko yung slingshot eh. Ano po? Baka ganyan lang siguro. Yan. Ganyan po kalaki ang pananampalataya ni David. Tama? Ganyan kalaki. Ay kayo, ay gano'n kalaki? Diba? Pero may na-mention po sa Bible, kung ang pananampalataya nyo ay kasing laki na buto ng mustasa. Sino po nakakita na ng buto ng mustasa? Malaki pa po ata yung ginalgo sa ano. Yun! Diyos ko po, Lord! Sino pa? Alam niyo ako nag-lista po eh. Paano malimutan? Si Abraham. Ano nangyari kay Abraham? Pananampalataya din. Kaya kasi tinawag na Father of Faith. Tatawagin po ba si Abraham na Father of Faith? Amen? Ang kanya pong puhunan bilang anak ng Diyos at followers ni Christ, ang tagasunod ng Panginoon, ay ang kanyang pananampalataya. Sino pa? Si Daniel. Siguro kilala niyo si Daniel. Hindi ko yung Daniel na nagtitingnan niya ng malunggay with cheese. O kaya taho. Hindi. Si Daniel. Paano po siya nakalaya sa lion of death? Paano? Nang dahil sa pananampalataya. Amen? Amen po. Sinamahan lang yan ang panalangin.
At mananampalataya sa Diyos. Lalapakita na siya eh, gusto Lord. Nakakita na po ba kayo ng yung totoong tigre ha? Yung totoong tiger, sino mo nakakita na? Ako ba nakakita na ng brown, nakakita na ako ng white? Abay, gusto ko po, sa laki ng bibig, parang lalamunin ako. Kaya nakakakit lumapit sa kanya eh. Ang laki ng bibig, brown. Parang lalamunin ka. Diba? Sino nakakita na dito ng totoong tigre? Diba natin, gusto ko Lord. Pero sa laki yun, hindi ko po alam kung ilan. Sa taas, nabasa niyo po ba sa book of Daniel kung ilang leon yan? Parang dalawa, tatlo. Imagine niyo yun. Sige, isa na lang. Gusto ko, isa na lang. Sige natin, isang leon. Gusto ko kaya kang labain. Pero nakaligtas siya because of his faith. Nasa kanyang pananampalataya. Sino ba? Si Joshua. Wala siyang ginawa. Anong pinakang big story na alam ninyo tungkol kay Joshua? Ano po? Sabihin niyo po, ano yung pinaka kwento na pinaka-setuman niya? Ang pagbagsak ng Jericho Wall. Pinag-aralan ko din po yan. Alam niyo po ba ang Jericho Wall ay ganyan kapat. Paano siya bumagsak? Tinibaba niya? Minaso ba? Hindi. Natumba ang Jericho Wall sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Tama po ba ako? Tama? Mali po ba ako? Nababagsak ni Joshua ang Jericho Wall sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? See, tingnan niyo po anong nagagawa ng pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Okay, dako na po tayo. Number 1, how can I build a strong faith in the Lord? Number 1, una, surround yourself with faith producers. Paligiran nyo ang inyong mga sarili ng mga taong nag-produce ng pananampalataya. Romans 12 chapter 1 said, alam nyo na yan. Amen po. Producers of faith. Kung nais po natin na lumago ang ating pananampalataya, palibutan po tayo ng mga taong positibo. Ang positive Christians. Hindi po mga negative Christians. Siyempre, sabi nga nung nakatanda, pag humipo ka sa kalan, sa kawali, hindi pwedeng hindi ka magkaka-uling. Right? Tama po ba ako? Ako naman po ay bata pa, pero gawin ko matanda na. Hindi lamang po halata. Aminin ko na po sa inyo, malapit na po ako. Golden, hindi naman. Surround yourself! Surround! Ibig sabihin, huwag na kayo makikipumato sa mga taga-sanlibutan. Do not appeal you therefore, brothers, by the mercies of God, okay? And be verse 2 siguro yan, and be ye transformed by the renewing of your mind. You cannot make your faith strong if your mind is not renewed. Hindi nyo mapapalakas ang inyong pananampalataya kung hindi nyo i-renew ang inyong mind at ang lagi nyo pang kasama ay mga negative people. Subukan
Subukan niyo po. Subukan niyo. Sumama kayo sa mga chismosa, sa mga marites. Maya-maya, ang iniinig niyo na, yung mga iniinig na rin nila. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kaya tama din sinabi ni sa kapatid natin, hindi mo tama po. When God is in your heart, kahit matagal na kayong wala sa Lord, ano na banggit niya? Wag po, born again po ako. Thank God, meron pa doon buto na nakatanim. Amen? Dahil kung hindi ako naniniwala, ako pinaniniwala na kung hindi niya kasama ang kanyang pamilya, dala-dala na siya ng kanyang mga other side. Totoo yun. Totoo yun. Huwag po kayo hindi aamin sa akin. Subukan niyo po. Doon sa mga kapitbahay niya, umupo ka. Umupukan niyo. Ang tawa nila, tawa niyo rin. Ang palakpak nila, palakpak niyo rin. At kung ano yung mga iniinig nila, iniinig niyo na rin. Pero kung subukan niyo sa mga anak ng Diyos, sumama. Walang lalabas sa inyong bibig kundi, praise the Lord. Amen. Kaya pag tayo mga born again, hindi natin kayang ikaila. Kahit saan tayo pumunta, hindi mo may tatago. Wait, nahuhubad po ba ang pagiging Kristiyano? Narinig ko po sa mga matatanda, kung hindi na ako Kristiyano, kung kaya ko lang hubadin ako Kristiyano ako, lalabas ang lalabas ang leon sa and it will roar. Ganon? Ganon? Tama? Diba? Kahit anong tago mo, Kristiyano ka! Kamo yun. Natutuwa po ako. Naaling lang po ako sa testimony niya na, alam niyo po si Ome, matagal na rin po namin kasama yan, kaya alam ko. Kaya nung sinabi po niya na, born again po ako, born again pala siya. Imagine? I mean, kasi napapalibutan siya. Ang nanay ay born again. Ang anak, hindi ko alam. Born again. Sabi lang. Yung isang anak, kahit matagal yan, sige, okay lang. Kasi, rinig ko rin naman, itinan niyo po, napapalibutan siya ng mga born again. Ibig sabihin, nai-influensyahan siya. So, surround yourself. Subukan niyo po, huwag po kayong ibitaw. Ang isa pong pundasyon para po lumakas ang ating pananampalataya ay surround ourselves with faith producer. Hindi ko po sinasabi mo na kayo magbakarada, ha? Hindi mo sinasabi. Makibarkada naman po kayo kasi hindi mo pang way natin para sila madala. Pero ang gusto ko lang po iparating sa inyo ay mostly or most likely magbabad po tayo sa mga tao maraming pananampalataya kaysa sa kukonti ang pananampalataya. Mahahawa po tayo. Amen po ba? Sabi nga nila, walang nega dito. May nega ba dito? Ikaw, negative. Nagsisimula pa lang yung ay, magagawa natin ito. Ay, hindi pa pwede No. Nasaan ang pananampalataya mo kapatid? Amen? Kasi ito po, na-review din ako dito eh. Minsan nakainig din ako eh. Ang sagot sa akin ay, Kuya, gumalaw pala kami. It is. Diba? Salamat ka. Ang taong kasama ko ay maraming pananampalataya na i-share sa akin. Pero pag ang kasama ko ay pinakamahina pa sa pinakamahina, ay wala kaming pag-uusap at kundi negative things. Tama? Surround yourself. Pilitin po natin na ang ating mga makakasama ay mga faith producers. Mga nagbibigay ng pananampalataya din. Amen? Kaya, kung tayo ay mag-chismisan, kung tayo ay magmarites, edi tayo-tayo na lang at ang magiging marites natin ay salita ng Diyos. Maghihiwalay tayo na,
Hindi pag ikinakagmahal sa aking bahay, uuwi ka na ngayon. Nagdagan ko ng problema. Tama po ba? Natawa ko kasi kanina. Tama po ba ako? Amen? If you want to build a strong faith in God, surround yourself with faith producers. Number one, surround yourself with faith producers. Listen to the people na mga maraming pananampalataya. Kayo po, pag may problema, saan kayo humihingi ng advice? Sa bote? O sa baso? Saan po kayo nahingi ng advice? Pag may problema po kayo, saan kayo nahingi ng advice? Sa bote? O sa basong umiikot? Na-solve po ba ang problem niyo? No, it's not. Subukan niyo po na lumapit sa anak ng Diyos. Humingi kayo ng advice. Uuwi kayo ng masaya-masaya. Kahit wala akong bigas sa inyong bahay, masaya ka. Tama? Kahit prayer lang eh. Ako, sabi ko, Lord, gusto ko yun. Kahit panalangin lang. Yung tipong pupunta ka sa bahay ng kapatiran ko. Joke lang. Yung tipong tingin mo, ay mamumutang ito, tataguhan ko na. No. Hindi ko lahat ay gano'n. Ang mga anak ng Diyos po, minsan kapag nangangapit bahay sa kapwa anak ng Diyos, it's either gusto yung makapagkwentuhan, gusto makapag-fellowship. And the least that you can do is to pray to him or to her or pray for one another. Wala ka mang maibigay, mas mahigit pa ang panalangin. And by faith, that faith will work on your prayer and your prayer will be answered. Ngayon ko po rin nalaman, ngayon lang po ito. Kasi kung hindi talaga sinusunod, hindi sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin because we are lack in faith. Di ba? Pagkaos, sabi po sa James, toss and fro, yung pananampalataya natin ay ganun. Parang ano sa dagat. Okay? Ganyan, di ba? Double-minded man. A double-minded man is unstable in the will of God. Number one, surround yourself with faith producers. Number two, Number two na, ibig sabihin, iisa na lang, uuwi na kami. Sabi ko sa inyo, dati pinag-pray ko talaga, Lord, bilisan niyo mga pagturo ni Pastor. Nakapayuwi na. Dahil ko po gagawin, tapak ko po ang lawanin. Lunis pa naman bukas, Lord. Ay, pasok ko. Lord naman, dalihan niya naman po ang tuturo ni Pastor. Sino po na nadalangin dyan ngayon? Number two, how can I build a strong faith in the Lord? By build on God's Word, not on experience. Picture. Ano yung motto nila? Experience is a great teacher. Tama ba ako? Tama? Narinig niyo po yun? Experience is a great teacher. Tama. It's true. I agree. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, kung palalakasin mo ang inyong pananampalataya, huwag kang mag-base on others' experience. Build yourself on God's Word. Why? Bakit po? Not on experience. Why? Hindi po kasi tayo pare-pareho ng mga nararanasan. Different person, different people, different anak ng Diyos. Iba-iba ang level ng naranasan. My experience is not your experience, the level of. Tama? Hindi tayo pare-pareho
huwag. Maybe an advice, yes. Totoo naman po yun. Because Matthew 7:24-27 said, build your foundation on the rock, not on the sand. Diba? Ang nag-build, ang nagtayo, ang nagtayo ng bahay sa rock, sa ibabaw ng bato, matibay yan. Pero kung ang inyong bahay ay nakatayo sa buhangin, mahunay yan. Madali siyang madadala ng hangin. Madaling madadala ng mga problema. Madaling magbabagsak ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero kung ang iyong pundasyon ay nakatayo sa bato, hindi ka matitibag. Kasi sometimes po, yung experience na nararanasan natin ay not applicable to you. My experience is not applicable to you. And your experience is not applicable to them. Tama po ba? So instead, build yourselves on God's Word. Ganyan po, saan tayo bumagsak? Sa salita natin ng Diyos. Amen po? Do you want to be spiritual? Ulitin ko po. Do you want to be spiritual? Ano ba yun? Yung parang orchestra, kailangan gumanyan pa ako. Para bang sabihin, para si Abraham, ay si Moses na. At sinabi ni Moses na lahat ng mga anak ng Diyos ay sasamba at sasabi at sisigaw ng ganan. Balik tayo sa Old Testament, ayaw ko na. Okay? Do you want to be spiritual? Amen. Yung ganun. Want to be spiritual? Yes. Do you want to develop your faith while walking in the God's Word? Gusto niyo po bang lumagang niyo pananampalataya sa pamamagitan ng paglakad sa salita ng Diyos? We will walk by faith and not by sight. Sinabi po yun ng Lord. Huwag kayong lalakad sa pamamagitan ng inyong mata. Lumakad kayo ayon sa inyong pananampalataya. Kaya maraming nakikisod. Nasabi ko sa inyo, di ba tapos na Lord sa akin eh. Yung sabi nga, bato-bato sa langit at tamaan ay yun, pwede yun. O kaya, bato-bato sa langit at tamaan ay umaray na lang. Pasalamat kayo dahil buhay pa tayong lahat. Sino po dito ang buhay? Amen. O, kita nyo na. So, bato-bato sa langit at tamaan ay umaray na lang. Tama po. Ay, ako naman po ay nagpapasalamat sa Lord dahil pag nagsasalita po dito mga pastor at ako po ay nakikinig at meron po may dumaplis sa puso ko na sinalita ay tama naman, hindi aray na lang. Huwag na lang tayo manalang. Minsan kasi mga anak ng Diyos nanalagi. Hindi ako yun. Sasalagin. Papupuntahin sa kabila. O, ilo yan. O, tama po. Amen? Kung gusto niyo po maging spiritual, then build yourself and build your faith in God's Word. Walk by faith and not by sight. Amen po ba ako? Amen. Sino po ka-agree sa akin? Amen. Even Jesus, tingnan niyo po, bigyan ko po kayo ng example kung bakit sinabi niya na not on experience. Matthew 4:4. Sino po may alam? O, diba? Ilang pong beses tinukso si Jesus ni Satan? 3 times. 3 times ano po? 3 beses. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalun ka. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ng bato. Tama po. Ayun. 3 beses. Pero
anong in-advise? Anong isinalita? Anong isinagot ni Jesus? Ay, kasi nakinig ko doon kay sister, ay, dapat ito ang gagawin ko eh. Hindi ito ang gagawin ko. Hindi po ba sinagot ni Jesus? Hindi. Hindi. Nagkakamali po tayo kung sabihin nyo, yun ang kinilig niya. Hindi. Kung babasahin niyo po sa Matthew chapter 4, 3 beses niya sinabing, it is written. Nasusulat. Ha? It is written. Eh tayo po, kaya po sinabi ko sa inyo na, don't base on experience. Base it on the Word of God. Amen. Ay, kapatid, nahihirapan kasi ako sa ganitong aspeto eh. Parang mahina ang puto ko dito. Parang mahina. Parang nakukulangan ako. Ay, pinabuhin mo. Itong ginawa ko eh. Ganyan. No. Ano sabi ng Diyos? If any one of you lacking wisdom, let him ask of God. Amen. Kung sino man sa inyo ang kulang sa panbatay o karunungan, humili sa Diyos. Amen. Praise the Diyos. Based on the Word. Amen. Diba? Parang kulang na yung naman sa pag-arti. Kapatid, parang kulang. Minsan nga, nagbibiro pa ako. Kulang. May problema ako. O, teka muna. Pag ang problema mo ay pera, wala ako niya. Parang tayo magkukulang. When God said, my God will supply all our needs. So, Word of God pa rin. Sabihin mo, it is written. It is written. Tama? Nasusulat. Amen. Amen. Knock and it shall be open. Seek and you shall find. Ano isang tatlo, di ba? Knock, seek. Basta tatlo yun. And the Word of God will say and answer you. Hindi yung experience ang magsasagot at magbibigay ng kasagutan sa tanong mo. Maliwanag po. Amen. Build on God's Word. If you want to have a strong faith in God, build yourself on God's Word. Amen. Amen? Amen. Naniniwala po ako. Sige, by grace of God na lang. Nagiging successful man tayo, pero hindi full ang success. Why? Ano po ang requirement ni Joshua? Joshua 1:8. Meditate the Word of God day and night. Doon lagi tayo tumitigil eh. May kasunod pa yun kung gusto mo. If you want to be successful in life, meditate the Word of God day and night. O, saan pa rin po tayo nakapatong, makasali? Sa salita ng Diyos. Build yourself, build your faith on God's Word, not on experience. Amen po? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Number 3. Ay, tatlo na. Uuwi na kami. Number 3. Yan. Ang ano po muna? Surround yourself with faith producers. Number 2, build on God's Word, not on experience. And number 3 is look to God's Word, not someone personality. Yan. Ito po ang problema ng mga anak ng Diyos. Laging nakatingin sa personalidad ng isang tao. Akala niyo po kasi kapag na-born again, akala niyo ay superhuman na. Ako po kasi nung una, doon po sa mga baguhan, nung una po akong born again, kaya po ako nag-born again. Kasi sabi ko ng isang pastor, pag daw na-born again ka, mawawala ng problema, mawawala ka ng ganito, mawawala ng ganyan. Ay, kung ito pa na maging born again, wala na problema, wala na sakit, wala na ganyan. Eh, lumipas ang panahon, sabi, wala ko ba born again superhuman?
hindi ko na mawal doon ng problema, hindi na magkakasakit, and everything. Eh, nagkakasakit pa ako eh. Hindi pa ako born again. No. Anong kulang? Look to God's Word. Base your faith according to God's Word, not someone personality. Huwag kayong titingin sa tao. Please. Huwag kayong titingin sa tao. Bakit? Sino mo pinaglilingkuran niyo? Tao? Di ba? Hindi naman. Oo, may leaders dito, may pastors dito. Because nilagay ng Diyos para mamuno. Pero hindi mo para tingnan. Alam niyo po, pag kayo titingin sa akin, mukhang bagsak kayong lahat. Isod kayong lahat. Ay, sa taray kong ito, sa suplado kong ito, ay gusto Lord, lahat ata ng ugali pangit na sa akin. Opo. Aminado naman ako. Mabuti kang bait ko na ngayon eh. Ay, di po. Mabait na talaga ako ngayon. Akala niyo po ba mabait ako, no? Ako, hindi nga ako marunong mag-alok ng pagkain. Eh, dumaan ka sa harapan, may pagkain ako. Yung iba, kain po kayo. Naku, hindi ko ginagawa yan. Bahala ka sa buhay mo. Pag tutok ka, kumain ka. Kung ayaw mo, di ko. O, yanong bait ko nung una, grabe. Opo. Kung kayo titingin sa akin, ibabagsak kayo na. Ito po talaga sinasabi ng mga, kahit po yung mentor ko, pastors from other church, do not look on someone personally. Kasi hindi po yun ang tamang pamantayan ng pagtingin, hindi po yun ang pamantayan ng pagkakaroon ng pananampalataya kung titingin ka ay sa tao. Magkakamali po yan. Tulad ko, ako po matabil ako. Alam ko yung matabil? Alam ko yung matabil sa o yung talkis ako eh. I'm more on talkative. Alam niyo po, kahit po sa school, di ba yung naglilista ng maingay sa room? Ay, lagi po ako nangunguna. Alam niyo yun? Talkative po ako eh. Di ba minsan sa room, di ba, tama po ba? Naranasan niyo po ba yun? Yung naglilista sa loob ng room na noisy? Ay, naku. Sa totoo lang, ako po, nung ako'y high school, sorry, Lord. Pero, ako may lagi nasa guidance counselor. Alam niyo po ba yun? Ako napakabait ko po noon. Sabi nga ng tatay ko, black sheep daw ako. Hindi mo ako black. White naman ako. Black na. Diba? Do not look on someone personally. Alam niyo po, may mga sabi doon, look to God's Word. The Word of God is the truth, the assurance, and it will give us strength in our pananampalataya. Hindi personality ng tao. Tingnan niyo po yung kwento ni Samuel at ni David. Diba? Flashback lang po. Sinabi po ng Diyos kay Samuel, nangangailangan na ang Israel ng bagong hari. Tama? Kasi, tama ba yung word ko? Corrupt na si Saul. Yes. Corrupt na. Ano yung corrupt? Para saan? Sa gobyerno natin, corrupt na. Kasi kung sabi ng Diyos kay Samuel, maghanap ka na ng bagong hari. Sabi niya, sige Lord, nakahanap ako. Naglayag siya, naguli, lumabas. Pinangpunta siya sa ilan po ba anak ni Jesse? 12? I think so, ano po? Alam po? O something like po ganun. Sorry po, hindi ko masyado siyang nalo, pero hindi ko na-overlook ko lang po. Dito na lang po tayo sa sabi ni Lord. Samuel, pumili ka ng susunod na hari ng Israel. Ano sabi ni Samuel? Ay, gusto ko yun. Malaki ang katawan. Siyempre, batso. Makisig. Maganda. Sabi po ni Lord, hindi yan.
Tinawag yung ikalawang anak ni Jesse. Matangkad. Sige, guwapo. Matikulo. What a word, matikulo. Sa Tagalog ba? Tingnan niyo po, nakahawa na sa mga iming-iming. Alam niyo po, isa pa yan. Ano lang po, batin lang. Pag ang kasama ko po ay taga-Mauban, alam niyo po ang imig ko? Yeah, grabe. Very high. Tama po ba? Oo nga po, na-adapt ko. Na-adapt ko yung mga imig ng ng mga taga-Mauban. Pati nga punto ko, yung tono ng pananalita, Mauban na lang. Kaya minsan pag napunta ako Mauban, nag-isip ako gusto mga 1 day or 2 days. Pag uwi ko sa bahay, sabi sa akin ng ate ko, saan ka galing? Then, kasi ako po kasi observer din. Kaya lahat, pati punto nila, very eye, pagbaba, sa kantoy. Tama ba sa kantoy? Alam, sa mga natutunan kasi ako, magsak lang ka ng sinahin. Sa inyo po ba? Sa Mauban po ba yun? Magsak lang ng sinahin. Saklang po ba yun? Sa Mauban, ang balde, hindi balde. Hindi timba. Ano daw ko sa Mauban ng timba? Ay, hindi nga alam. Kapagin, tagal sinatay natin. Doon ko lang po natutunan na ang balde po sa Mauban ay tagadera. Di ba na po? Pero po, may tinuro po sa akin si Weda na ayaw ko eh. Sorry po sa word tama po ba yung word na nakakaduman? Natuwa ba yun? Tama? Hindi ganyan ako. O yun, ganyan. Sige, patingin tayo. Sabi ni Nandor kay Samuel, pili. Pero out of that, sino po pinili ni Samuel? Si David. Si David nung unang panahon yun ay bata pa. Alam niyo po, kung baga sa bata ay gusgusin, parang siguro sipunin pa, tapos kung manamit pa ay, naranasan ko yun, maligo sa ulan ng bubo. Kung maliin. Kung bata po ako, totoo po yun, nakaras po akong tuwak ko sa ulan, naligo sa ilalim ng ulan, na ubad. Bata pa nung nabububo. Diba? Pinipicture ko po mabuti kung anong itsura ni David noon. Si David po ay galing sa magpapastol. Tatay, pag po galing kayo bukid, anong itsura niyo? Gusgusin di po ba? Pagigit ang paa. Diba yung ang damit ay ewan, punit siguro kasi galing sa pero siya ang pinili. Tama po? Siya ang pinili. Hindi siya tumingin sa personality. Amen? Sino pa? Meron pa po akong isa rin. Si Jesus mismo. Paano po niya pinili ang 12 disciples niya? Pumili po ba siya ng attorney? Pumili po ba siya ng abogado? Pumili siya ng tax collector? Pumili po ba siya ng teacher? Pumili po ba siya ng doctor? Hindi! Alam niyo po ba ang mga disciples ni Jesus kung anong trabaho? Pag hindi mangingisda, karpintero. Tama? Tama po ba? Imagine niya, Jesus not looking on your outward appearance. God is looking in your inward appearance. Hindi siya na tumitingin sa personalidad ng tao, tumitingin siya sa puso ng tao. At nawa po ay maging ganun din tayo. Wala po dito judgmental. Thank you, Lord. Ang bait-bait. Hindi mo nga ako sabi, mabait na ako. Oo, minarinig ako.
susubukan ni Lord yan mamaya. Amen? Look to God's Word. Kaya nga tayo lagi sinasabi ng salita ng Diyos look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sino ang nagsimula? Sino magtatapos ng ating pananampalataya? Si Jesus lang. Kaya lagi po tayong tumingin sa Diyos, sa Panginoon. Huwag po kayo tumingin sa akin. At sinabi mo, pogi ako, sinungaling kayong lahat. Joke lang. Hoy, ako. I am perfectly and wonderfully made by God. Wala kang may question sa nilikha ng Diyos. Diba? Kaya po sinabi ko ng dapa, ay, thank you, Lord. Gwapo ako, thank you, Lord. Amen? Ganun lang yun. Ganun lang kasi. Look unto God's Word, not on person, na someone personality. Kaya ng mga Pilipino kasi judgmental. Ano? Kaya, salamat na lang ako sa program na Bulaga. Ano ngayon? Walang judgmental. No judgmental. Di ba yung palaro nila sa Bulaga? Moy, kapuso. Di ba dito kapuso? Di ba dito kapamilya? Kapamilya ka man o kapuso, isa tayo sa harapan ng Diyos. At kapatid. Amen? So, if you want your faith to be strong, look to God's Word and not someone personally. Nagkakasang grupo ang mga anak ng Diyos kapatid. Kaya kahit gusto mo na si sister or gusto mo na si brother, ay, I love you with the love of the Lord. Amen? Mahal niyo po ba yung nasa harapan niyo? Harap niyo po yung nasa likod niyo? Amen. Nasa tabi po niyo, kanan niyo? Nasa kaliwa? Oo. Kaya sabi ko sa inyo, punong-puno na kayo ng pagmamahal. Ang kulang na lang ay pananampalataya. And last but not the least, number 4. Ito po ang pinakamahirap sa lahat. Alam ko pong pagdating sa aspetong ito, mahirap pumasa. Even I. Pero salamat po sa Panginoon, sabi nga, kahit nagkukulang tayo, ang Diyos ay sapat sa mga paalala para tayo ay makasunod. Number 4, how can I build a strong faith in the Lord? By living obedience. Obedience is necessary. Ang pagsunod. Even Samuel said, in 1 Samuel chapter 5, verse 22, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Remember this, mga kapatid. Our obedience, God's value our obedience. God's value us of being obedient. Aanin ko ang sacrifice. Aanin ko ang mga pagpupuri na abot hanggang isabi. Ang paglundag ninyo na pagkataas-taas kung wala namang obedience, mababaliwala ang lahat. To make your faith strong in the Lord, mahalaga ang pagsunod. Yun yung naging problema ni King Saul. Kaya nawala ang glory, nawala ang anointing ng Panginoon kay Haring Saul dahil sa hindi niya pagsunod. Alam niyo po yun? Di ba sabi ng Diyos, patayin mo lahat, sunugin mo lahat.
wala kang ititira. Ano ginawa po ni Saul? Ay, maganda sa sister. Gagawin kong haligi. Hindi kita papatayin. Ay, ang ganda ng corona. Bagay na bagay sa akin. Hindi ko siya susunugin. Ang ganda naman ng damit na to. Hindi ko rin ito susunugin. Bagay na bagay sa akin. May mga bagay sa ating buhay na pinapalit ko ng Diyos. Tinatanggal ng Panginoon dahil yung kung mga bagay na yan ang nakakahadlang upang hindi tayo sumunod sa Panginoon. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang ibigay, hindi natin kayang i-let go, hindi natin kayang alisin, pero pinapaalis ng Diyos dahil yan po ang nagiging sagabal sa pagsunod sa Panginoon. Kung ano man po yung mga bagay na nasa sa inyo ngayon, na pinasusurrender ng Diyos, pinaalis, tama po, pinatatanggal, pinasusuko ng Diyos sa inyo, isuko nyo na po. Dahil kung hindi nyo po yan isusuko, mawawalan at mababaniwala ang pagsisilbi mo sa Panginoon, ang sakripisyo mo sa Lord, dahil yan po'y hadlang para hindi ka makasunod sa Diyos. Diba? Ano po ginagawa sa puno? Kasi mo nakita ng puno ng lansones. Ang puno ng lansones po, para mamunga. Alam niyo po ba na ang lansones ay hindi lang sa mga sanga na mamunga, hanggang sa katawan, hanggang sa ugat. Alam niyo po yun? Alam ko po yun kasi maglalansones ako eh. Meron po kaming farm ng lansones sa Laguna. Alam niyo po ang ginagawa niyan? Pina-purge po siya. Kinakalis. Alam niyo po yan? Di ba may mga bukol-bukol yun? Yung mga bukol-bukol na po yan, tinatanggal po yan. At pag po siya'y natanggal na, boom! Mamumunga po siya ng malaki. Ganon din po ang mga anak ng Diyos. Meron pong dapat tanggalin. Meron pong dapat kalisin sa buhay ng mga anak ng Diyos para po tayo ay makasunod sa Panginoon ayon sa ating paglakad sa pananampalataya sa Kanya. Remember, each and every one of us, God said, may kanya-kanya tayong measures of faith. Hindi po pare-pareho ang takal. Hindi po pare-pareho ang sukat ng ating pananampalataya. Remember that. Kaya, walk on your faith, the measures of faith that God has given you. Amen? Sabi po ni Samuel, obedience to obey is better than sacrifice. To obey is walking in the line. Amen? To obey in God's word is to walk in the line. As He is in the line, we have to walk in the line. When God said to walk in the line, huwag na kayo pumunta sa dilim. Yes. Huwag na kayo babalik sa kadiliman. Mahirap lumakad doon. Can a blind leads the blind? No. Hindi kayang ilig o pangunahan ng bulag ang isa pang bulag. Eh tayo po'y naliwanagan na. We are now in the line. Kaya po nabo-broadcast na lahat ng mga ginagawa natin because we are walking in the line. Amen. And that is one way of being obedience to God. Walking in the line. Following God everywhere. Following God. Huwag na kayo, di ba sabi ng Romans 12, huwag na kayo makipamato sa takbo ng sanlibutan ito.
Dahil malapit nang dumating si Lord. Pero wag muna, Lord. Amen? Alam niyo po sa totoo lang, pag nanonood ako ng YouTube ngayon, yung mga current issues, mahilig po kasi ako current events. Sa mga nakikita ko po sa panahon ngayon, at kung babasahin niyo po ang Book of Revelation, ano po kasi? Talaga po, I think marami ng sign na nagpapakita na malapit na talaga dumating. I think so. And I pray talaga, Lord. Kaya, kung kayo may mga sama ng loob, may mga tampo, tanggalin niyo na yan, baka hindi pa, baka makahadlang pa, amen? Sa nangyayari po ngayon, nagkalindol sa Davao, right? Sa Manay. Pumuputok ang bulkan ng Mayon. Nag-aalburuto ang Kanlao. Pilipinas pa lang po yan, ha? At saka kung napanood niyo po yung prophecy doon sa na ang Pilipinas na ganyan, ganyan. But my faith is greater than that. So kung masasama-samahin po natin ating pananampalataya, makakasama po tayo ng Panginoon. That's how we can build your faith. How can you build your strong faith in the Lord? Hindi lang po building your faith in the Lord. Strong faith. Mahalaga po yun. Malakas na pananampalataya. And to sum it all, bottom line here is be obedient to God's word. Be obedient. Tayo po ay maging masunuri sa mga sinasabi ng Panginoon. Huwag na po kayo kumain doon sa dalawang bata. Pastor Matthew ba yan? Sa Bible po, hindi ko po masyado sa New Testament. May dalawa pong anak na inutusan ng tatay. Umuo yung isa, hindi naman ginawa. Yung isa, hindi umuo, pero ginawa. Saan po kayo ba? Saan po kayo ba? Umuo, pero hindi ginawa. O hindi umuo,